yung isang interview mga kababayan na itong si Philip Salvador na inulit na naman niya yung kanyang plataforma mga kababayan na kung saan kung pakikinggan natin kung ikaw ay isang DD-shit, eh talagang mabibisit ka mga kababayan dahil parang ang dating mali yung ginawa ni Duterte nung panahon na siya pa ang presidente na kung saan mga kababayan lipulin yung mga pobreng mamamayan na katulad po natin. Ano po na porkit nasangkot sa ipinagbabawal na bato, eh pinapatumba na agad di umano mga kababayan. Pero dito iba kasi yung plataforma nitong si Philip Salvador na kung ikaw nga ay isang DD-shit, mapipikon ka talaga mga kababayan eh. Anyway, eto pakinggan po natin etong isang interview ulit nitong si Philip Salvador mga kababayan kung bakit nga ba siya tumatakbo sa pagkasenador. Ano po, anyway, i-play na po natin. Sir Ipe, bakit po kayo tumakbo? Any words po? Kasi yung mga tao na nagpapatakbo sa akin Nakaw! mga masang Pilipino. Mga kababayan, ito tanong ko lang naman, pinapatakbo nyo ba si Philip Salvador? Press 1 nga kung oo, press 2 kung hindi. Mga kababayan, i-comment nyo nga sa ating comment section, pinapatakbo nyo ba si Philip Salvador? Kasi kung ako tatanungin nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kanina, idol ko siya sa pagiging artista. Sa paggawa ng mga pelikula mga kababayan bilang isang bida. Pero mga kababayan, sa pagiging isang senador, hindi po. Wala pong nagsasabi sa inyong tumakbo kayo. Kasi unang-una nung narinig namin, yung sinasabi mo na yung buhay mo iaalay mo kay Duterte, eh talagang dun palang ekes ka na. Sir Philip Salvador, idol po namin kayo sa pelikula pero sa pagiging isang senador, hindi po namin kayo nakikitang maging isang senador. Ano ba, pagpatuloy pa natin. Kahit saan ako pumunta, ng buong Pilipinas, alam mo yon. Nang damay pa. Iikot ako, may eleksyon o wala. Nakakarating ako kung saan saan para makapagbigay din ng tulong, ipagservisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tulungan mo. Kaya ako nandito ngayon. At isa pa, gusto ko rin talagang makatulong sa peace and order natin. Gusto kong manumbalik yung paniniwala at tiwala ng mga tao, ng mga magulang na pwedeng makauwi ang mga anak nila sa kanilang mga bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Nagkalat na naman po sa lansangan ng mga adik. Nagkalat na naman po ang mga drug lords. Bakit nga ba nagkalat ang mga drug lord mga kababayan? Kasi hindi naman talaga napuksa ni Duterte nung panahon po niya. Bakit ngayon nagkalat yung mga adik mga kababayan? Kasi hindi nagawa ni Duterte yung ipinangako niya sa mamamayang Pilipino. Nalilinisin niya within 3 to 6 months mga kababayan ng Pilipinas ay pinagbabawal na bato. Ang tanging tinamaan lang yung ibang mga inosenteng mga kababayan po nating Pilipino na na-involve lang mga kababayan sa ipinagbabawal na bato, ipinatumba na. Ano po, at yung iba pa nga, hindi nga involved sa ipinagbabawal na bato, pero di umano, tinanima naman mga kababayan para maging isang palabasin na maging isang drug addict. Ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, mismong nanggaling na sa bibig ng isang taga-suporta ni Duterte na kalat daw ngayon ng mga drug lord. Bakit? Kasi hindi naman talaga naubos mga kababayan ni Duterte yung mga drug lord. Wala nga atang drug lord mga kababayan na naitumba nung panahon nitong si Digong mga kababayan. At bakit ngayon kalat yung mga drug addict mga kababayan? Sabi niya, kasi hindi naman talaga nalinis ang bansang Pilipinas nung panahon ni Duterte sa ipinagbabawal na bato. Bagkus pa nga mga kababayan, dumami pa nga dahil ayon nga kay Jimmy Guban, umiikot, nagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato yung isa sa mga anak di umano nitong si Duterte mga kababayan at yung asawa ng anak ni Digong. Ayon po yan kay Jimmy Guban, hindi po yan galing sa atin. So ngayon mga kababayan, parang ang sinasabi dito ni Philip Salvador, hindi naging maganda yung pagpapatupad ng war on drugs ng dating administrasyon kasi hindi naman nila nalinis. Alam niyo kung tutuusin, etong problema sa ipinagbabawal na bato, kung igigiit niya, nakalat ngayon mga kababayan, ito po ay problema na dapat dati pang nasolusyonan ng Duterte administration. Sana wala tayong kinakaharap ngayon na issue ng mga ipinagbabawal na bato. Sana walang nahuhuli na bulto-bulto, bilyon-bilyon at milyong-milyong halaga ng ipinagbabawal na bato kung naging maayos ang pagtatrabaho ng Duterte administration sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin.
At grabe na naman ang korupsyon dito sa atin. Bakit hindi mo tanungin ang mga Duterte ulit? Alam niyo mga kababayan, ito. Sabi niya, grabe yung corruption. Sino ba naki-question pagdating sa pangungurap, mga kababayan? Sino ba ngayon ang pinag-uusapan na lumustay ng pera ng mamamayang Pilipino sa loob lamang ng 11 days at hindi alam kung saan dinala, mga kababayan? Di ba hindi maipaliwanag kung paano nalustay, mga kababayan? Sino ba ngayon ang nahaharap sa issue ng disallowance? Di ba si Sara Duterte? Mga kababayan, yung 51 billion, kanino ba nai-issue yun? Di ba kay Pulong? Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, sino ba ang talamak pagdating sa usapin at issue ng korupsyon? Mga Duterte. Base po yan sa mga balita na nakikita po natin at pinag-uusapan po natin, lalo na yung milyon-milyon na pondo ng Davao, mga kababayan, nung panahon na si Sara pa ang mayor. Hindi man lang napaganda, mga kababayan, or wala man lang naibigay na solusyon sa mga problemang kinakaharap ngayon ng Davao City. At pinipeke pa nga yung mga kriminalidad, mga kababayan. Di ba kaya kung titingnan natin, etong mga sinabi nga dito ni Philip Salvador, lahat nag-backfire, mga kababayan, sa sinusuportahan niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Pag may korupsyon, lahat ng krimen mangyayari. So yan po ang aking tutuunan. Pangalagaan ng peace and order. Hindi. O yan, mga kababayan, sabi niya pag may corruption daw, lahat ng krimen nangyayari, mga kababayan, katulad na lamang nung Pogo. 'Di ba kung hindi sana pinayagan na pumasok yung Pogo sa Pilipinas, wala sana mga kriminalidad or malalaking kriminalidad na nasasangkot ang Pogo. Mga kababayan, wala sana mga tinotorture, mga kababayan, at wala sana mga nabibiktima nitong Pogo. Pero bakit nila hinayaang pumasok? Kasi nga may corruption, mga kababayan, kasi nga nakikinabang nga sila nung panahon ng Duterte administration. Kaya kung titingnan natin, lahat ng sinabi niya, tumama talaga kay Digong, mga kababayan, at sa mga Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Bigay sa akin ng Panginoon, sa tulong ng mga tao, walang pagod ako magtatrabaho para sa ating mga kababayan. O yan, yan pa yung isang dahilan, mga kababayan, kung bakit yung mga normal na mamamayang Pilipino, na mga kababayan po natin, pinapangarap maging isang senador, pinapangarap na tumakbo sa pagkasenador. Kasi nakikita nila na porkit sikat, artista ka, magkaroon ka lang ng konting kasikatan, makilala ka lang, pwede ka nang tumakbo, pwede mo nang hangadin. O kahit nga ikaw, hindi ka kilala, normal na mamamayang Pilipino ka lang, gusto mo lang tumakbo or ma-experience na tumakbo na maging isang senador, mga kababayan, pwede kang mag-file ng COC. So kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, kung eto ang sinaipi, etong sina Philip Salvador, sina Robin Padilla, nagawa nilang tumakbo sa pagkasenador kahit wala silang background, mga kababayan. Yun pa kayang iba, mga kababayan Pilipino po natin. Kaya nga nakakapagtaka na hindi pinapansin ni Banat Bay, mga kababayan, etong sina Philip Salvador at yung iba pa na mga kaalyado nila na wala namang alam pagdating sa politika, mga kababayan, pero naghahangad na manalo bilang isang senador. Kaya dapat kasi, mga kababayan, bago pumuna, batikusin muna nila, punahin muna nila, tapikin muna nila yung mga malalapit na kaalyado ng kanilang bossing kasi nakakahiya talaga, mga kababayan. Katulad nito, lahat ng sinabi niya, patama kay Duterte. Kasi wala naman talaga tayong haharapin ngayon or wala tayong problema pagdating sa ipinagbabawal na bato kung nalinis ng Duterte administration. Wala sanang Pogo ngayon kung walang corruption, mga kababayan. Diba kung titingnan natin, wala sana tayong nare-resolba or pinag-uusapan na issue about Pogo kung walang corruption, kung hindi pinayagan, mga kababayan, ng Duterte administration na makapag-operate ang Pogo dito sa ating bansa. Kaya kung titingnan natin, lahat ng sinabi niya nag-backfire lang sa mga Duterte.